Alright, so magandang umaga class. So nandito muli ang inyong lingkod na si Teacher Mark. So ngayong umaga magsisimula tayo ng bagong talakayan na may kinalaman sa kasaysayan ng ikalawang digmaang pandaigdig, particular na ang mga kwento ng pang-aabuso ng mga Hapon. So alam kong mahalaga ang topic na ito. So class, gusto ko rin kayong paalalahanan na medyo sensitibo ang ating mga pag-uusapan sa araw na ito. Okay? So kaya't mangyaring lamang napahalagahan natin ang bawat kwento at ang karanasan ng mga tao noong panahon na iyon. Okay? So magko-continue lang natin yung usapan natin, yung topic natin about World War II o ikalawang digmaang pandaigdig. Ngunit bago yan, bago magsimula ang lahat, magsisimula muna tayo sa isang mabilis na pag-review gamit ang Kahoot upang muling balikan ang mga naunang aralin natin. Okay? So ang Kahoot ay isang interactive game para sa mga hindi nakakaalam na magpapasaya sa atin ngayon. Okay? So ngayon nakikita niyo sa screen yung pin niya at QR. So kindly scan that students and then go to Kahoot and enter that pin or that number para ma-route kayo dun sa activity natin. All right? So let me share on the screen yung ano natin, yung magiging activity natin. All right? So one moment. Okay, so let's go ahead and start with our activity for this evening as a start for this activity. Okay? So there you go. Okay, so ang topic natin, ang kwento ng pang-aabuso. So ito ang unang tanong. Quiz. Kailan nagsimula ang pananakop ng mga Hapon sa Pilipinas? Kindly select your answer, guys. We've talked about that last meeting. All right. So the answer is okay, 1941. But two of you answered 1940, and one is 1943, and the other is 1942. All right. So okay. So let's proceed with the next question. Tingnan natin kung sino ang nangunguna. Alright, well dahil walang nakatama ng sagot, so walang nangunguna ngayon. Alright, so let's proceed with the next question. So ano ang tawag sa sapilitang pagmarcha ng mga sundalong Pilipino at Amerikano sa ilalim ng mga Hapon noong 1942? Kindly select your answer. We've talked about that last meeting. All right. So three of you answered Death March. Okay, that's correct. The correct answer is the Death March, or also known as the Bataan Death March. Okay. So let's proceed with the next question. All right. So by the way, tingnan muna natin. Okay, good job, Aldrin. You have 889 points. And by the way, just to let you know, guys, whoever will win this activity will actually get additional 5 points on the next quiz. Okay. So let's proceed, guys. Okay, next question. Ano ang pangunahing layunin ng mga Hapon sa pananakop ng Pilipinas? Kindly select your answer. You have 10 seconds. Ano nga ba ang sagot dito? Alright, so three of you answered lahat ng nabanggit pero may isa na sumagot ng pagsunuri ng mga Pilipino sa ideolohiyang militar ng Hapon. Alright, so tama. Ang sagot dito ay lahat ng mga nabanggit because yung nakikita nyo sa screen ng mga choices na yan, lahat yan ay ang layunin ng Hapon sa pananakop sa Pilipinas. So tingnan natin, ano nga ba ang ranking? Sino nga ba ang nangunguna? Alright, na-maintain ni Aldrin ang kanyang place. Okay, so good job, Aldrin. Let's proceed with the next question. Ano ang petsa ng pagbagsak ng Bataan noong ikalawang digmaang pandaigdig? Okay, kindly select your answer, guys. So ano nga ba ang petsa ng pagbagsak ng Bataan noong ikalawang digmaang pandaigdig? We've talked about that last meeting. So I'm pretty sure some of you are familiar with that topic. Okay, so there you go. Majority of you answered April 9, 1941, and one answered April 9, 1942. The correct answer is actually April 9, 1942, nung bumagsak ang Bataan.
Okay? So sino nga ba nangunguna? All right. Good job, Derek. Ikaw na ang nangunguna. So good job. So this will be the last question. So good job. All right. So okay, ano ang ginamit na paraan ng mga Hapon upang kontrolin ang kaisipan ng mga Pilipino noong panahon ng kanilang pananakop? So kindly select your answer. You guys have 20 seconds to select your answer. Okay? Una, pagsusulong ng edukasyong Hapon, pagbibigay ng libreng pagkain, pagbuo ng alyansa sa mga Pilipino, at pagtuturo ng demokrasya. So ano nga ba ang ginamit nilang paraan? Alright, so two of you answered pagsusulong ng edukasyon ng Hapon, and then two answered pagbuo ng alyansa. The correct answer is pagsusulong ng edukasyong Hapon. Alright, so that they actually ginamit nila ang edukasyon na turuan ng mga Pilipino para bigyan ng lehitimong dahilan ng kanilang mga pananakop. Alright, that's okay, Sino. Alright, so good job. Tingnan natin kung sino nga bang nanalo at ang makakakuha ng additional 5 points sa next quiz. Alright. Okay. Alright. Okay, congratulations, Derek. You will be getting additional 5 points on your next quiz. Kindly give a positive reaction to Derek. No? So thank you so much for participating, and I do hope marami kayong natutunan sa last lesson natin. All right? So we can now proceed with our lesson, guys. So that's a very fun activity. Thank you so much for your participation. Okay, so let's now go back and discuss our topic. Okay, so ngayong naalala na natin ang mga kaganapan noong ikalawang digmaang pandaigdig, particular na ang Death March, isang aspeto ng kasaysayan ang hindi gaanong napapansin o napag-uusapan. Ngunit tulad ng mga napag-usapan natin, ang Bataan Death March, ang iba pang mga pangyayari sa pananakop ng mga Hapon, isa pang mahalagang pangyayari ang dapat nating pag-usapan pagdating sa pag-aaral ng kasaysayan. Ito ay ang karanasan ng mga kababaihan noong panahon ng Hapon. Okay, so class, sa ating aralin ngayon, pag-uusapan natin ang mga comfort women o ang mga kababaihang sapilitang ginawang alipin sa sexual ng mga Hapon noong ikalawang digmaang pandaigdig. Ngunit bago yan, gusto ko lamang malaman ninyo ang ating layunin sa araw na ito. Una, mapahalagahan ang karanasan ng mga comfort women noong ikalawang digmaang pandaigdig at maunawaan ang kahalagahan ng respeto sa karapatang pantao ng mga kababaihan. So without further ado, pag-usapan natin, ano nga ba sino nga ba ang mga comfort women? So ang comfort women ay tumutukoy sa libo-libong kababaihan mula sa iba't ibang bansa sa Asia, kabilang na ang Pilipinas, na sapilitang dinala sa mga tinatawag na comfort station, no? Yung nakikita ninyo sa likod ng bahay, na yan ay ang isang halimbawa ng comfort station. Ang mga ito ay mga lugar kung saan ang mga kababaihan ay ginawang tagapagbigay ng sexual na serbisyo sa mga sundalong Hapon, at maraming kababaihan ang nakaranas ng hindi makataong pagtrato, pang-aabusong pisikal, mental at emosyonal na nag-iwan ng malalim na sugat sa kanilang pagkatao. Alright? So yung nakikita ninyo sa screen ngayon, guys, yung class, yung mga lolas na yan, sila ay yung mga tinatawag na Malaya Lola. Okay, isa sila sa mga natitirang survivor ng na mga comfort women noong ikalawang digmaang pandaigdig na patuloy na lumalaban para sa hustisya. So ang programang Comfort Women, by the way, bakit ito nangyari? So ang programang Comfort Women ay bahagi ng sistematikong estratehiya ng mga Hapon upang mapanatili ang moral ng kanilang mga sundalo habang nasa digmaan. Subalit sa likod nito ay ang malupit na paglabag sa karapatang pantao ng mga kababaihan na pinilit, tinakot at inalipin para sa layuning ito. So, makikita natin na itong nangyaring ito, itong parte na ito ng kasaysayan ay nagdulot ng matinding pagdurusa sa maraming mga kababayan natin noong panahon na yon. Pero ano nga ba ang naging epekto nito, particularly dito sa mga comfort women, sa mga survivor na to? Ang mga kababaihang naging comfort women ay nagtamo ng matinding trauma
Okay? So bukod sa physical na sugat, nagkaroon sila ng emosyonal na pigati dahil sa stigma at kahiyang dala ng kanilang karanasan. So marami sa kanila ngayon, no, tulad nung kaninang pinakita ko, yung mga Malaya Lola, hanggang ngayon, marami sa kanila ang patuloy na naghahanap ng hustisya at pagkilala sa kanilang mga pinagdaanan. Makikita ninyo sa litrato ngayon, ang pangalan niyan ay si Lola Pilar Kilantang Galang. No? Siya ay isa sa mahigit 100 babae at kababaihang ginahasa ng mga sundalong Hapon sa nayon ng Mapaniki noong Nobyembre 23, 1944. Siya ay 9 years old o 9 gulang pa lamang noon. Sa panahon ngayon, ngayon 80 years old na mahigit na siya, sabi niya kapag nakikita niya yung guho ng Red House, isang comfort station noon sa Mapaniki, Tarlac, ang sinasabi niya, pakiramdam ko ay nawawala na ako sa sarili, sana'y mapuksa na ito. So makikita natin na meron pa rin trauma silang nararanasan. So ngayon, na pinag-uusapan natin itong comfort women, no? Ano nga ba ang kahalagahan nito? Sa huling bahagi ng ating aralin, naway natutunan natin ang kahalagahan ng pagpapahalaga sa karapatan ng bawat isa, lalo na sa mga kababaihan na naging comfort women noong panahon ng digmaan. Ang kanilang kwento ay nagsisilbing paalala na ang bawat isa ay may dignidad at karapatang pahalagahan. So naway tandaan natin, class, at magpakita tayo ng malasakit at respeto sa lahat ng tao, no? Regardless kung ano man yung katayuan nila sa buhay, ang kanilang mga paniniwala, no? Regardless kung ano man ang kanilang kasarian, pakitaan natin sila lagi ng pagrespeto, lalo na sa kanilang mga karapatan. Ang pagkakaisa natin ay isang paraan para mataguyod ng pagkakaibigan at kapayapaan sa ating komunidad. So ngayon nalaman na natin kung sino ba at ano nga ba ang mga naranasan ng mga comfort women noon, no? May tanong ako sa inyo, class, no? Paano natin maipapakita ang pakikisa at respeto sa mga kababaihan na naging comfort women noong ikalawang digmaang pandaigdig? Anyone who would like to share their thoughts about this? Yes, Jasmine, you raise your hand. Ayun po sir, gaya nga po ng diniscuss niyo po kanina, para naman po sa akin sir, I think isa rito is yung pag-alala at pagkilala sa mga comfort women, yung pag-alam ng kanilang storya, kung ano ba yung mga pinagdaanan nila, no? I think isa yun Mhm. sa pagpapakita ng respeto sa mga kababaihan. Bilang future educator na rin, no, mahalaga na yung pagtuturo rin sa kabataan ng mga kahalagahan ng pagkakapantay-pantay, yung respeto, pati po Mhm. yung karapatan ng kababaihan upang hindi na rin maulit yung ganitong pang-aabuso dahil yung mga kwento po nila ay paalala na rin laban sa mga dignidad ng mga kababaihan ay hindi rin po natatapos. So ayun, parang pinapaalala rin po nito na sama-sama tayong tumitindig sa kanilang alaala at matiyak din na yung diwa ng hustisya para sa lahat ng kababaihan ay talagang nandito pa rin. Mhm. All right. So thank you so much, Jaslyn, for answering the question. Please give naman tayo ng positive reaction para kay Jaslyn. So you know what, Jaslyn, tama ka. No? I really like what you said na sinabi mo na kailangan alamin natin yung kwento nila para maalala natin sila. No? Kung meron man tayong pinakamagagawa para sa kanila, sumasang-ayon ako na ito ay alamin ng kanilang mga kwento kasi yung tandaan natin, class, na yung kalayaan na tinatamtam natin ngayon, yung tinatamasa nating kalayaan ngayon, yan ay hindi libre, no? Binayaran niya ng ating mga ninuno and the best way to honor their suffering is to alamin natin yung kwento nila. So maraming maraming salamat, Jasmine, for that for answering that this question, no? I really like what you said. So class, hindi lang si Jocelyn ang sasagot ng tanong because gusto ko rin makita ang inyong or marinig ang inyong mga thought at malaman ang inyong mga thought about dito sa tanong na ito. Okay? So, I want you to put your answer to this question to our Padlet. So, makikita nyo sa screen ngayon yung QR code. Isisend ko rin ngayon yung link dyan sa chat box. Open nyo yung link na yan
at gusto ko ilagay ninyo yung sagot ninyo dito sa tanong na to. Paano natin maipapakita ang pakikisa at respeto sa mga kababaihang naging comfort women noong ikalawang digmaang pandaigdig? Okay, so that will also serve your as your attendance for this lesson. Okay, so for this lecture. So I will be you can put your answer within today class. Okay? So maraming salamat class sa inyong pakikinig at pagtutok sa aralin natin ngayong umaga. No, napakahalaga ng pag-unawa sa mga karanasan ng comfort women noong ikalawang digmaan pangdaigdig. Sa pamamagitan ng pag-uusap sa topic na ito, mas naiintindihan natin ang kahalagahan ng respeto sa karapatang pantao. Ngayon, para sa inyong takdang aralin, hahati-hatiin ko kayo sa mga grupo o breakout rooms sa susunod na klase. Bawat grupo ay maglalakad ng kanilang pananaw at pag-unawa hinggil sa mga isyong ito sa isang online debate. Okay? Ang mga grupong ito ay kailangan maghanda at magpresenta ng kanilang mga insight. Ito ay isang mahalagang pagkakataon para sa inyo. Guys, sa mga grupo ninyo, na magpahayag ng inyong idea at makinig. Ibibigay ko yung topic later, no, pag nagsimula yung breakout room natin, kung ano yung pag-uusapan nyo at ano yung magiging debate natin. Okay? So maraming salamat, guys. I'm gonna give you about like 10 minute break, and then once we go back, we will proceed with the online debate. So thank you so much, guys, for this. All right, so thank you so much, guys, for supporting me for this project. So now that we're done with the lesson, I would like to hear someone's feedback, any constructive feedback um uh, uh about this lesson. Yes. How about Mr. Saklolo, Derek? Am I audible po? Am I Yes, audible, Derek. Mark? Thank you. Yes. First of all, congrats sa demo teaching mo. Lalo Thank na you. yung lesson na napili mo about sa comfort women during World War II sa Pilipinas. Kasi minsan lang naman siya napapag-usapan. So magandang lesson siya. Yung confidence mo sa pagsasalita or yung pagsasalita mo as a speaker, kita talaga yung effort mo na nilagay mo sa lesson mo. And another thing is yung pag-integrate mo ng technology dito sa teaching mo, yung Canva, yung presentation, visually engaging siya and organized. Kaya madali siyang sundan. Yung Kahoot, interactive din siya. And yun, ginagawa mo talagang involve yung mga students mo sa teaching. Plus yung Zoom, eto, minaximize mo talaga yung Zoom. And yung Padlet, one thing na nagustuhan ko is yung Padlet, magagawa ng estudyante na mag-reflect yung, ma-reflect nila yung natutunan nila dun sa tinuro mo. Siguro one thing lang na improvement is yung pacing. Yung content mo kasi ano siya well researched siya, pero sa part ng historical implication about sa women experiences, medyo mabilis. Baka mas okay kung slower or para mas ma-absorb pa ng mga students mo. Pero overall, meaningful naman yung conclusion mo, nag-end ka with a reflection. Meron kang message for justice and hope sa mga babae nung panahon ng World War II, and ayun lang, congrats ulit, Mark. Okay, thank you so much, Derek. I really appreciate the feedback. Thank you. I will take note of the feedback, and moving forward, I'll try to apply. I'll do my best, or I will apply it on my next on my next lecture. So thank you so much. I will be turning off the recording now. So thank you.